Bago po tayo gumawa ng reaction video sa video ni Philippine News, mag-subscribe po muna kayo sa kanyang channel. Meron na po siyang 13,500 subscribers. Paramihin po natin ang kanyang subscribers. No? Mag-subscribe po kayo sa channel niya. Nasa description po ang link ng kanyang video. At huwag nyo rin sana kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng gantong reaction video. Ang title po nito, PCG susugod na magpapadala ng barko kasama ng Teresa Magbanwa. Simulan na po natin to. Let's do this. Sa ngayon po, sabi nyo, imperative na magpadala ho tayo ng isa pang barko doon. Ilang barko ito kung sakasakali po? At yun ho bang clearance nito? Kanino kukunin para makapag-deploy doon at masiguro nga din na may alalay ang ating tropa doon sa Magbanwa at yung assessment ng damage nito? Ito ang balita natin ngayon sa Philippine News, at kung hilig mo ang ganitong mga balita, paki-like and share naman at huwag kalimutang mag-subscribe para palagi kang update. Kumusta mga kababayan? May bago na naman tayong tatalakayin ngayon. Banggaan ng Philippine Coast Guard at China Coast Guard pinaghahandaan na ng Pilipinas, mga barko ng PCG ipapadala na sa Escoda Shoal. Ito mga kababayan, wasak kung wasak, butas kung butas. Ubusan na ito ng barko, kakayanin kaya ito ng Philippine Coast Guard? Ano ang opinyon mo dito? Mga barko ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea daragdagan, kinumpirma ito ni Commodore J. Terrilla sa isang interview nito kay Ted, na daragdagan daw ang mga barko ng PCG, ngunit hindi pa nito idinetalye kung ilang barko ang ipapadala sa Escoda Shoal, upang may kasama ang Teresa Magbanwa sa pagbabantay nito sa Escoda Shoal. Para sa akin po, dapat lang nadagdagan o mag-deploy ng marami po tayong mga barko sa ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Kung Teresa Magbanwa lang po o yung nga po, yung isa pa po na BRP Sierra Madre lang ang magbabantay dyan sa mga teritoryo natin, sobrang kulang po. Marami pa po tayong mga teritoryo dyan na hindi nababantayan. Baka nga po yung iba ay sinusurvey na po ng China at baka matayuan na naman po ng ng mga artificial island. Alam niyo naman po ang diskarte ng China, no? Kaya pabor na pabor po na lahat po ng ating EEZ ay mabantayan. Ang tanong dito mga kababayan, papayag kaya ang China na makapasok ang mga barko na ipapadala ng PCG? Dito masusubukan ng lakas ng Philippine Coast Guard sa kanilang gagawing aksyon. Siguradong panibagong banggaan na naman ito. Tama. Muli nang nagbabala ang China na maaaring magkaroon ng mga hindi inaasahang insidente sa dagat o maging sa himpapawid. Well, the commandant directly reports to the president, Sir Ted, no? And that was the intention of the commandant, na magpadala ng barko, but I won't be giving the details as to what type of vessel and how many. Tama lang yun, no? Para hindi tayo ma-intercept. Tama yun na wag niyang sabihin, wag niyang i-public, i-announce yung ilang barko at kung saan i-deploy. Kasi po laging gano'n kapag nabobroadcast nila yung kanilang mga plano, na-i-intercept agad ng China at nahihirapan talaga tayong mag-deploy. Kaya tama lang po yan na i-secret po muna nila kung ilan at kung saan nila i-deploy. With regard to the clearance, alam mo Sir Ted, we report to the National Task Force West Philippine Sea, of course, chaired by the National Security Advisor, J. Eduardo Año, and at the same time with the newly created, activated National Maritime Council, chaired by the Executive Secretary. The Commandant also gives them information. At kinonfirma ni Commodore J. Terrilla na naging matindi ang natamong pinsala ng Teresa Magbanwa sa nakaraang pagbangga ng barko ng China. Well, right now, Sir Ted, no, ang na-report nila is meron talagang somewhere between 3 to 4 feet na diameter nung tama, nung pagkabutas doon sa may gilid natin. Grabe. And some of the structure doon sa likuran ay nasira. Kaya dapat po para sa akin mabigyan ng malaking budget ang DND dahil para dumami po ang ating mga barko dahil ito na po grabe po nabubutas po ang mga barko natin, lalo po yan Teresa Magbanwa. Hindi po pwedeng maubusan tayo ng barko kasi po marami pong in-order na ang ating gobyerno noon, sinabi na po yan ni Sec Ibo na sa pagkakabilang po natin 12 pong iba't ibang klase ng sandatahang lakas ang ating pong naka-line up na in-order ng ating gobyerno. Sana po mabigyan po ng priority ang budget po ng DND kasi po kailangan na po natin talaga ngayon dahil sobrang hina po natin at sobrang onti po ng ating mga barko at hindi lang po barko, lahat po talaga
ng ating sandatahang lakas ay sobrang konti. Kaya sana ma-priority at hindi po mapasukan ng korupsyon. Mapunta po talaga dapat sa DND o sa mga kailangan po natin para po masuportahan po ang pagdami ng ating sandatahang lakas. Pinaka-serious na tama talaga natin, Sir Ted, is yung butas dun sa gilid. No? Pero hindi naman siya sa may bandang parte ng barko. Nasa elevated part pa siya. Kaya hindi natin siya, I mean, it's still considerably damaged, no? And still worrisome, pero hindi naman siya would affect the seaworthiness of the vessel. At kumpirmado ang dalawang tugboat na pwedeng humila sa BRP Teresa Magbanua na makikita sa bandang kaliwa at bandang kanan ng Teresa Magbanua. Ito na ata yung sinasabi ng lukulukong China na pipilitin nilang tanggalin ang barko ng Pilipinas kahit ayaw ng PCJ. Pag ginawa nila yan, ay malaking problema na yan. Ano na yan? Hindi na siguro papayagan ng gobyerno natin dahil kumbaga sobrang invasion na yon ng ating property, no? Inaaraw na nila. Kumbaga hindi na nila saklaw yon. Yung panghaharas na nga lang nila sa atin, iba na yun, ibang usap na yun. Tapos gagawin pa nila yon, hihilahin nila yung hindi nila pagmamay-ari. Sa tingin ko pag gano'n ay aalma na rin po ang US nun kasi sa tingin ko ay hindi na makatao yun. Kaya para sa akin, no, kahit po hindi po makarating pa dun sa sinasabi ni General Browner na kailangan pa may mawala na alam nyo na yon, ay sana ay marepaso ang MDT at masamahan po talaga tayo at magbigay na naman po ng go signal ang ating gobyerno para samahan tayo ng US dyan sa West Philippine Sea. Kung China na pipilitin nilang tanggalin ang barko ng Pilipinas kahit ayaw ng PCJ. Pero dito ho sa visuals na amin po napapanood, itong mga larawan na ito, kung saan nandoon ang posisyon ng Chinese Coast Guard, meron dyan dalawang tugboat na na-identify din po sa report kanina ng aming correspondent. Sa inyong pagtansya, bakit may tugboat doon na dalawa? Alam mo, Sir Ted, yan ang isang dahilan, no, kung bakit natin we are really worried and we wanted to know what is the intention of the PLA Navy. That's not just an ordinary tugboat, Sir Ted, no? That's a part of the People's Liberation Army Navy tugboats. No? Basically, these are military vessels. No? They have deployed those tugboats sa kabilaan pa ng barko natin, and we really don't know what's their intention. No? Some would argue na ang isang intention ng China is because they are anticipating or believing their own lie na ang Coast Guard will eventually aground our vessel. That's why those tugboats are in position, hoping na they can be able to pull us out, no, kapag ginawa natin. Hindi gagawin ng Pilipinas yun kasi unang-una, tayo ang legit o legal na nagmamay-ari o may karapatan ng EEZ natin ng 200 nautical miles na yan na inaward sa atin ng arbitral ruling noong 2016. Ang China ay malaking kalokohan lang po yung 10 dash line nila. Hindi walang magbabak na walang magbabacker sa kanilang ebidensya na sila yung nasa legal side. Tayo po ang nasa legal side. Unang-una, pinuntahan po tayo nung mismo nag-award sa atin yan nung sa arbitral ruling, no, yung pinakamataas na yun. Pinuntahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos kailan lang sa Malacanang. Ibig sabihin lang po nun, no, todo po ang suporta mismo nung arbitral sa atin nung nag-award sa atin noon 2016. Kaya tayo po ang panalo dito kung tutuusin. Pero ang ipinaglalaban talaga natin dito na sana tayo po ay makitaan o ang PCG natin makitaan po ng pagdepensa sa ating teritoryo kasi ang mga PCG po natin ay hindi nga po lumalaban. Kumbaga, puro iwas lang po ang ginagawa ng ating mga PCG at Armed Forces of the Philippines, ng AFP natin, no? Kaya sana magkaroon naman po ng magandang balita na tayo po talaga ay lumalaban o pinaglalaban natin ang sariling teritoryo natin. Tulad ng ginagawa po ng ibang bansa na hinaharas din ng China. Which is of course hindi naman natin gagawin. There are also another interpretation saying na ang dahilan kung bakit nandyan yan is to cywar our people. Na regardless of what happened, they can be able to tow around our vessels outside the Escoda Shoal. At muling binigyang diin ni Commodore J. Terrella na mananatili pa rin sa Escoda Shoal ang barko ng PCG kahit ano pa ang mangyari at hindi nito isusuko ang Escoda Shoal. Ganito dapat manindigan tayo at matutong lumaban. Well, that can also be one of the reasons, Sir Ted. No? But what we are saying now on the part of the Philippine Coast Guard is that
the intention of the Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgaba ay pinangako niya sa ating Pangulo ay hindi tayo aalis dyan. Tama. However, kung ang intention natin is to make sure na seaworthy, ligtas pa rin ang ating mga tropa at ang ating barko, it is now imperative on our part to deploy another Coast Guard vessel to evaluate the damages of the Teresa Magbanwa. Ganun po yun. Dapat talaga ma-evaluate yun. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tatagal yung Teresa Magbanwa. Kung ganun kalala ang damage. Baka nga sa susunod pa ay baka banggain na naman yan ng China para mapuruhan na talaga ang Teresa Magbanwa. Kailangan mapuntahan na po yan ng iba pang vessel natin at ma-check. At kung talagang malala, yun nga, kailangan may agarang may pumalit para pumosteron sa sa Escoda Shoal. Kasi hindi po pwedeng matanggal po ang poste natin doon o yung pagbabantay. Kasi pag tayo po talaga ay nawalan po ng barko dyan, uunahan na po tayo ng China. Tulad nga po ng sinasabi ko na naunsyame nilang plano na tatayuan lang nila dapat ng artificial island. Kasi yung ilalim po nun ay tinatambakan na po nila ng buhangin. Natunugon lang po agad ni Pangulong Bongbong Marcos kaya idineploy po dyan ang Teresa Magbanwa. Opo. Well, as far as the Coast Guard is concerned, Sir Ted, this obviously a blatant violation of international law of the Chinese Coast Guard. They do not hesitate to violate UNCLOS and to carry out damage to our vessel. But as I said, on our part, our mandate is only to make sure our presence will still be there. Tama, yun. Lahat nilabag ng China mulat sa pool. Lalo po yung UNCLOS, isipin nyo, no? Kaya ako po ay medyo nagtataka kung bakit hindi sila nasasanksyonan ng UNCLOS. Kung kailan ba sila pwedeng sanksyonan sa matagal na po nilang ginagawang hindi maganda sa atin. At tama rin ang sinasabi dito ni Tariela na hindi talaga tayo pwedeng mawalan ng presence dyan sa ating teritoryo dyan sa Escoda Shoal. Dahil nga makukuha po talaga ng China yan. Tulad po ng ginawa nila dun sa malapit po sa Pag-asa Island na meron na nga po silang artificial island doon at ginawa na nilang military base. Kaya nga yung mungkahi po na dapat lahat po ng ating teritoryo ay tayuan na rin po ng mga infrastruktura para makita ng China na hindi tayo papayag na makuha nila ang ating teritoryo kasi tayo ang legit na nagmamay-ari ng mga teritoryong yan. With the danger na ang Chinese maritime forces will take over Escoda Shoal. That's why we need to hold the line on this part of the shoal, Sir Ted. At muling kinonfirma ni J. Terrilla ang karagdagang 97 meters multi-role na barko na gagawin ng bansang Japan para palakasin pa ang maritime domain ng Pilipinas. Nice. Yes, DJ Chan, that has been, members of the Congress recognize that. That's why sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, inapprove niya na ang acquisition ng 5 kasing laki ng Teresa Magbanwa, the 97 meter. Grabe, palakpakan natin si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos lang po ang gumawa ng ganyan, talagang pinapriority niya na ngayon. Although kailangan talaga natin dahil alam natin may sigalot tayo sa China. Pero isipin niyo, lagi ko pong sinasabi, kung hindi po si Pangulong Bongbong Marcos ang presidente natin, alam niyo na, probinsya na tayo ng China. Real talk. Pero ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay naninindigan na ilalaban natin ang ating karapatan diyan sa ating teritoryo, diyan po sa West Philippine Sea. As early as last year. And even the Congress and the Senate has been very supportive for increasing our budget for capability building. But of course, it would take long, Hindi naman to katulad ng grocery items na pag decision na nilang bilhin. Mabibili natin. For example, the 97 meter that the President approved last year, ang delivery pa niyan is by 2027. At least, di ba? At least merong improvement, merong plano at ginagawa na ng paraan. Yun ang matindi doon. At isipin nyo, singlaki ng Teresa Magbanwa, hindi man po ganun kalaki yan kumpara sa monster ship ng China, ay malaki pa rin po yan, hindi po basta-basta. 5 na galing po ng Japan. Meron din po tayong pinapagawa sa South Korea kung natatandaan nyo po, At talaga, yung Miguel Malvar na barko natin, naka-line up din yun at malapit na pong matapos yun. At ito ngayon, 5 galing naman sa Japan na sinlaki ng Teresa Magbanwa. Super good news po yan sa atin.
yun lang po no, ating pong nagawa ng reaction video, ang video ni Philippine News. Mag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Nasa description po ang link ng kanyang video. Meron na po siyang 13,500 subscribers. Paramihin po natin ang kanyang subscribers para po makatulong po tayo sa kanya, at napakaganda po ng kanyang content. Siyempre po, manood din po kayo sa kanyang channel. Huwag nyo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para updated kayo kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Ingat po kayo lahat. Until next time, God bless and peace out. Bye.